Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, sa kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Isayas 48, talatang 22. Isayas 48, talatang 22. Ito ang sinasabi: walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, salamat Panginoon sa magandang umaga na iyong ibinigay para sa iyong mga anak. Salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na magsisihanda mapunta sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, O Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan naming may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin sa mga karamdaman na kanilang tinataglay sa kanilang katawan upang manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin mo po, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa isang taon sa mga buhay nila na ipinagkaloob mo. Naway marami pang kaarawan ang kanilang maranasan at dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo sila ng magandang buhay, magandang kalusugan upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo at sa kanilang sambahayan, Panginoon. Namin inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga nagsiselebrate ng mga wedding anniversary, mga mag-asawa na nagsiselebrate, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Bilang mag-asawa, naway patuloy mo silang magkaroon ng pag-iibigan upang sila, O Diyos, ay makaranas ng buhay na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, maging lokal o abroad na. Patuloy mo po silang pagpalain at naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ating pag-usapan naman ang ikatlong bunga ng banal na Espiritu Santo, mga kaibigan, ang kapayapaan. Ito po yung pangatlong bunga ng Espiritu Santo. Kasi kahapon, ating pinag-usapan ang kagalakan, no? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon, nasa pangatlong bunga na po tayo, ang kapayapaan. Mga kaibigan, ano ba ang kapayapaan? Sabi nga,
Ang kapayapaan, ito ay ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng isipan, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan at iba pa. Sa mga banal na kasulatan, ang kapayapaan ay maaaring nangangahulugan ng kalayaan mula sa labanan at kaguluhan o panloob ng katahimikan at kaginhawaan na dulot ng Espiritu na ibinibigay ng Diyos sa kanyang matatapat na mga lingkod o mga banal. May 6 na konsepto ng kapayapaan, mga kaibigan. Una, kapayapaang pansarili. Ito ay tumutukoy sa kapayapaan ng kalooban at ng puso. Kahit na may ingay o gulo, nanatili pa ring panatag at kalmado ang kalooban. May 4 na sangkap ng kapayapaang pansarili. Una, pakikiisa sa sarili o tinatawag nating harmony with self. Ito ay may kaugnayan sa physical, emotional, psychological at mental na kalusugan. May pakikiisa ang isang tao sa sarili kung siya ay may malusog na pangangatawan. Ang lahat ng pangunahing pangangailangan ay natutugunan, nakatutulog ng mahimbing at nakakapag-ehersisyo ng katawan. Pakikipagkapwa o harmony with others. Ito ay tumutukoy sa pakikiisa sa kapwa, lalo na kapag ang kapwang ito ay may kaparihong kakinlangan. Halimbawa, pamilya, kaibigan, katrabaho, kamag-aral, at kapwa mamamayan. Sa mga Pilipino, mga kaibigan, walang ibang taong lahat ay kapwa, no? Lahat ay kapwa. Pakikiisa sa kalikasan o tinatawag nating harmony with nature. Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili sapagkat maayos ang kapaligiran na ginagalawan. Ang pagkakaroon ng kapayapaan at maayos na kapaligiran ay napakahalaga sa pagkakaroon ng pakikipag-isa sa kapayapaan. Kailangan ang tamang pamamahala at pangangalaga sa kalikasan dahil kapag ito ay nasira, ito ay maaring magdudulot ng sakit, no? Kalamidad, pagkasira ng kabuhayan at paghihirap ng pamumuhay. Pakikiisa sa Panginoon, harmony with God. Ang pagkakaroon ng pakikiisa sa Panginoon ang pinakapundasyon ng kapayapaan. O, di ba? Yun yung pinakapundasyon ng kapayapaan. Kapag may Panginoon ka sa iyong buhay, mga kaibigan, yun ay magkakaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. Ang Panginoon, ang pag-ibig, at ang pag-ibig ang siyang tulay at dahilan ng pakikipagdamayan at ang nagdadala ng magandang relasyon tungo sa ating sarili, sa kapwa at sa kalikasan. Pamumuhay ng may habag at hustisya, yon ang pangalawa. Ang isang tao ay makapamuhay ng may katarungan kung walang karahasan. Di ba? Totoo naman yan. No? Kapag tayo ay
makapamuhay ng may karunungan, no? Kung walang karahasan. O, yes, karahasan. Ano ba ang karahasan na sinasabi ron? No? Kinapalooban ito ng pinsala, pananakit, pang-aabuso, pagsasamantala, pananakot, pang-aapi at pagpatay. Maraming uri ng karahasan, mga kaibigan. Una, ito yung pisikal. Pananakit, pagsipa, pagsaksak at iba pa. Ang psikolohikal, pagbabanta, mababang pagtingin, pagpahiya, pagpahina ng loob, at iba pa. Pagtanggal ng kultura ng digmaan. Yan. Mga kaibigan, ang digmaan ang isa sa mga hadlang sa pagkakaroon ng kapayapaan at ito rin ang suliraning mahirap lutasin. Ayon sa ilang pag-aaral, ito raw ay nakaugat na sa ating kultura. Ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno. Sa ngayon, ang pagkakaroon ng edukasyon, pangkapayapaan, ang nakikitang tanging pag-asa upang ito'y malutas. Kamtan ang karapatang pantao. So ang bawat mamamayan ay protektado ng karapatang pantao. Ito ay nakasaad sa Universal Declarations of Human Rights at sa ating sariling Constitution. Pamumuhay ng may pakikiisa sa mundo. Kailangang alagaan ang kapaligiran sapagkat nababawasan ng 100,000 hektaryang lupa ang ating bansa taon-taon dahil sa pagkasira sa kagubatan. 11 milyong hektarya ng masaganang lupa rin ang nagiging disyerto. Dahil dito, hindi natin namamalayan na pinaikli natin ang haba ng ating buhay. Pakikiisa sa iba't ibang kultura. Yan, pang-anim. Ang ating bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat o etniko at mayaman tayo sa iba't ibang kultura. Kaya nararapat lamang na igalang natin ang kaibahan ng ating kultura at paniniwala. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan na ipinagkaloob ninyo sa amin. Totoo nga po, kapag kami may Diyos sa aming mga buhay, ang kapayapaan ang siyang naghahari sa aming buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat dahil naririto ka, pumasok po kayo sa aming mga buhay, sa aming mga puso upang kami ay magkaroon ng kapayapaan. Salamat Panginoon sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. At dalangin ko Panginoon na ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita ay pagpalain mo. Ingatan mo sila o Diyos, ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng kapayapaan ng kanilang buhay, kasama ng kanilang buong pamilya. Ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kanilang hinahawakan, pagpalain mo o Diyos. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, kami po'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.